Kamusta sa lahat? Ako si Pastor Antonio Jr. At sa video natin ngayon, gaya ng nakita mo na sa pamagat, magiging isang napaka-interesanting video ito. Video na madalas hindi natin napag-uusapan. Nandito ako, kausap sila Martino Pozzela, matalik kong kaibigan. Naisip namin na mahalaga ito dahil maraming mag-asawa ang nahihirapan sa aspetong sexual na ito. Biniro ko pa siya na ngayon, tungkol sa Kristiyanong sex ang pag-uusapan. Eksakto dahil ito ay Kristiyanong sex, di ba? Dapat may iba itong pamantayan kumpara sa makamundong sex, gaya na nakikita natin at ang mundo, di ba? Parang lahat umiikot sa sex. Parang lalo pang lalong nagiging sexualisado ang mundo. At hindi natin pwedeng hindi ito pag-usapan, di ba? Nitong linggo, nakakita ako ng salaysay ng isang dalaga na inabuso siya ng sexual sa loob ng bahay nila ng mga pinsan niya, di ba? Sa tagal ng panahon, hindi siya nakarinig ng usapan tungkol sa sex sa pamilya nila. Hindi ko alam kung Kristiyano sila, pero ngayon, nagbibigay siya ng seminar at ito ang pinakamahalagang sinasabi niya. Mga magulang, kausapin ang mga anak ukol sa sex, di ba? Kung hindi tayo magsalita, ang mundo ang magsasalita. Kita naman, sinasakop na ng pornography ang lahat. Kumpirmado, sa bawat 4 na paghahanap sa Google, isa ay tungkol sa pornography. Kaya, ang mundo ay lantad na, ang sexualidad, di ba? Kaya, tatalakay natin ang ilang mga paksa. Ano bang pwede, di ba? Sa pribadong pagsasama ng mag-asawa, di ba? Gusto ko rin na magsalita ka ng kaunti dyan. Gusto ko munang sabihin na ang pakikipagtalik ay regalo ng Diyos. Ang Salamat. pakikipagtalik ay hindi para lang sa pagpaparami. Kung nais ng Diyos na ang pakikipagtalik ay para lang sa pagpaparami, hindi niya nilikha ang kasiyahan. Kaya ang pagtatalik ay pagpapahayag ng pag-ibig. Ito ay isang ugnayang milikha ng Diyos na dapat isabuhay sa loob ng isang tipan. Ang tipan ng isang lalaki at isang babae na kapwa nangangako sa Diyos na mamumuhay para sa isa't isa habang buhay. At ang kasiyahan na nararanasan natin, iyan ang nagbubuklod sa atin. Sabi nga sa Biblia, ang pagtatalik ay ginagawa tayong isang laman, di ba? Kasama ang ating asawa, dahil ibinubuhos mo ang sarili mo, inilalantad ang sarili at binibigay lahat ng meron ka. Para sa tao, relasyon itong wala ka. Wala ka sa anak, kaibigan o kahit kanino. Ang pakikipagtalik ay isang malaking biyaya at hindi kasalanan, kaya hindi ito dapat ituring na kasalanan. Ngayon, hindi ako dogmatiko. Sa tingin ko, hindi malinaw ang Biblia dito. Kaya kung iba ang opinyon Tama, mo may sa sense opinyon naman, ko, patawarin mo ako at gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay mas mabuti. Sa tingin ko, may suporta ito sa Biblia tulad ng oral sex. Kapag sinabi ng Biblia na Sa ang mga lalaki ay dapat magpakasaya sa mga suso ng babae. Kung titingnan mo ang layunin ng suso, walang iba kundi pagpapasuso, nandyan ito para magpasuso. Makikita mo rito na ayon sa Biblia, sinabi ni Solomon na ang mga lalaki ay dapat magpakasaya sa suso ng babaeng kanyang kabataan. Kaya yan, ito ay oral na pakikipagtalik at kung ganoon, kung ito ay oral na pakikipagtalik, nakikita ko ang oral na pakikipagtalik bilang isang bagay na pinapayagan. Ano mang Narinig ko uri ng ng mga tao. oral na pakikipagtalik? Sabi ng iba, ang bibig natin ay para purihin ng Diyos lang. Oo, Ang halik din. Oral na pakikipagtalik, hindi ba? Dahil ang bibig ay erogenous at ang halik ay isang kamanghamanghang bagay dahil isa ito. Isa itong posisyon kung saan tinitingnan mo sa mata ang iyong asawa o kung ikaw ay babae, ang iyong mister. At sa ganitong paraan, mayroong paglalapit. Kaya nakikita ko na ang oral na pakikipagtalik ay ayon sa Biblia. Oo, hindi binabanggit ang Biblia, di ba? Madalas ganyan ang mga tao. Pero ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yon? Hindi naman lahat ay nililinaw ng Biblia. Kasi kung nilinaw lahat, magiging napakalaki ng aklat na yon, di ba? Palaging sinasabi ng Biblia na dapat nating suriin ang mga bagay sa tamang pananaw, di ba? Tama ang pag-iisip, di ba? May nararapat at hindi nararapat. Nabanggit mo ang suso, pero may iba pang parte ng Oo, katawan. pati ang na yun ari din ng ari babae. Titi, kung ganun. Oo, Wala akong nakikitang problema pagdating sa usapin ng oral sex. Maraming tao ang magagalit sa atin, magsasabi na hindi pwede, na kasalanan yan. Isa pa, kung yan ay isang bagay na tabu sa'yo, hayaan mo na lang. Exact. Ngayon, ako mismo, ngayon, naiintindihan ko na kung nilika ng Diyos ang mga erogenous zones,
na hindi naman kinakailangan. Para sa partikular na bahagi na yon, tulad ng sa dibdib, para sa pagpapasuso at maaari ring gamitin. Kaya ito ay nagbubukas ng posibilidad para maniwala tayo na pinapayagan ng Diyos ang oral sex sa iba't ibang paraan at higit pa. Iba't ibang Exacto. paraan. Eksakto. Ngayon, Magbibigay lang ako ng opinyon sa issue ng anal na pakikipagtalik. Sa tingin ko ang anal na pakikipagtalik, sa tingin ko nakakasakit ito. Ito ay isang paraan para magdulot ng malalaking sakit karamdaman. Dahil ang puwit ay hindi ginawa para dyan, yon ang opinyon ko. Ha? Nire-respeto ko ang opinyon mo kahit iba ito. Huwag mo sana akong masamain at hindi rin kita huhusgahan. Sa tingin ko, ang anal na pakikipagtalik ay nakakasakit at si Diyos hindi Dito niya tayo, nilikha ang mga sex para saktan ang kahit sino. Kaya mga kaibigan, ang pinaniniwalaan ko talaga ay higit sa lahat, dapat isaalang-alang ang kapwa sa pagpili. exact. Maraming kasal, mag-asawa sa simbahan lumalapit sa akin. Ayaw ng babae ng anal sex pero pinipilit siya ng asawa niya. Mga kaibigan, tinuturuan tayo ng Kristyanismo na mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligayahan at kabutihan sa iba. Kaya kung ayaw ng asawa mo, isang tabi mo na lang, walang problema doon. Nayong, may isa pang panig Juninho kasi nabanggit mo yung tekstong gusto kong ipabasa sa iyo. Maraming babae na hindi gusto ang pakikipagtalik sa iba't ibang dahilan at nauuwi rin. Oh, hindi ko tinatanggihan pa. Hindi ko Asawa, tinatanggihan. At hindi hindi lang lang babae. Minsan, ang asawang lalaki ang ayaw at gusto naman ng babae. Dahil dito nauwi sa kawalan ng pagtatalik. Anong sabi ng Biblia tungkol dito? Oo. Kaya napakahalaga talaga na pag-usapan natin ito. Dahil may mga taong kasal na, pero parang makaibigan lang sila. Kasi nga, wala silang sexual na relasyon. Kaya maraming tao nag-iisip ng ganito. Hindi pastor, pero hindi naman sex ang lahat. Pero tandaan mo, mahalaga ito ha. Kasi ang kawalan ng sex, ayon sa salita ng Diyos, ipinapakita nitong binibigyan mo ng tsansa ang kaaway. Totoo yan. Kasi kung babasahin mo sa mga kawikaan, merong isang napaka-interesanting talata na ganito ang sinasabi. Kapag wala ang pulot, pati mapait, nagiging matamis. Alam mo ba ang ibig niyang sabihin kapag iniugnay sa sexual na buhay? Di ba? Na kapag wala, di ba? Anong nangyayari? Pati mga bagay na minamaliit ng tao, na yun ay nagsisimula na siyang tingnan sa ibang paraan. Grabe, di ba? Minsan, iba naman. Isa At hindi pang natin mas pwedeng- pangit na babae. Bihira na ang pangit na babae ay mapunta sa lalaking may mas maganda na naging kasintahan. Pero bakit? Siguro dahil binigyan niya ng atensyon na hindi niya natanggap dati. Kasi may kulang. Gets mo? Kaya hindi tayo dapat maging ganun. Pumikit sa katotohanan, di ba? Sinasabi ng mga tao, hindi yung nagtaksil, walang karakter. Madaling magsabi ng ganyan, di ba? Pero hindi laging ganun. May mga tao ring ilang buwan ng walang pagtatalik o sexual na intimacy. Alam mo yon? Katawan din naman tayo, di ba? May ganito tayong kahinaan. At babasahin ko ang talata para maintindihan mong hindi ako ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos, di ba? Nasa aklat ng unang Korinto, Kabanata 7, mula talata 3, magbibigay siya ng payo sa mga Kristiyanong mag-asawa. Tingnan mo ang sinasabi. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa niya ang nararapat sa kanya. At, gayon din, ang asawa sa kanyang mister. Walang kapangyarihan ng babae sa katawan niya, kundi ang asawang lalaki. Gayon din, walang kapangyarihan ang lalaki sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawang babae. Huwag ninyong ipagkait ang isa't isa, maliban na lang kung may pagkakasunduan kayong dalawa sa loob ng ilang panahon upang makapaglaan kayo ng panahon sa panalangin. At pagkatapos ay magsama kayo muli upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa kakulangan ninyo sa pagpipigil sa sarili, di ba? Kaya dito, sinabi niya ang dalawang bagay, di ba? Tinalakay niya ang dalawang issue sa sexualidad. Una, sinabi niyang hindi paghahari ng asawa ang sariling katawan, di ba? Kundi ang kanyang asawa. Ang gusto niyang sabihin, una, hindi ka dapat mag-isip lang para sa sarili mo, di ba? Kailangan mong isipin ang kapwa mo, dapat mong hangarin, nabigyan ng kasiyahan at sarap ang kapareha mo. Pero kadalasan, reklamo ang naririnig natin. Pagdating ng asawa ko, gusto niya agad at siya lang ang masaya. Siya lang ang. O hindi nagsasayang ang oras. Vala. Hindi ko alam. Foreplay, ibig sabihin, ginagamit ang babae, tapos katawan na lang handa matulog, di ba? Eksakto. At sa parehong paraan, ang babae, di ba, minsan sarili lang ang iniisip niya. Pati sa usaping ito, di ba? Oo. Ngayon hindi ko gagawin. At palaging pinapabayaan na lang. At hindi talaga palaging pagod. Alam ko na minsan mahirap. Lalo na kapag may mga anak. Alam naman natin kung paano yun. Kailangan magsikap para sa ikabubuti at kalusugan ng pagsasama. Naintindihan mo? Kaya, sabi niya, huwag kayong magdamot sa isa't isa
o gawing parusa ang pagtanggi sa pagtatalik. Minsan nag-aaway, tapos yung babae magsusuot ng maong na pantalon, di ba? At nananatili, alam mo, hindi. Kailangan mo. May mga Yan, babae, kayo. asawa ay hindi gumagastos, hindi nabibili lahat ng gusto. Walang pagsasama sa kama. Wala, di ba? Tingnan mo yan. Kaya nakakalungkot talaga yan. Magrereklamo pa, tapos maghiwalay din, di ba? Maraming relasyon ang nasisira dahil dyan, di ba? Wala nang silbiyang pag-iyak. Kaya gawin na lang natin ang parte natin ngayon, di ba? Magpasaya tayo. Natanong mo na ba ang asawa mo kung anong gusto niya? Ano ang gusto mo? Gusto Ano ang at ano kaya ang kong hindi gawin mo at gusto? hindi mo kayang gawin? Gusto. Kaya mag-usap kayo, mag-unawaan, at sana magkasundo kayo. Di ba, Julio? Oh, Kung ano ang mabuti sa inyo, ayos lang yon. Sa harap ng Diyos, ang Diyos ay. magpapala. At magiging Exact. kamangga-mangga ito. Minsan nagsasalita tayo, tapos sasabihin ng iba, ay pastor, awa naman, di ba? Dahil tinuro sa simbahan na marumi ang sex buong buhay mo. Ito ay immoral. Alam mo yon? Kaya ipagdasal mo kay Lord na linisin ka sa ganyang isip, di ba? Hindi ko lubos na ibinibigay ang sarili ko sa asawa ko. Nakakita na ako ng ganyang kaso. Minsan may kinausap akong isang dalaga. Sabi niya, Pastor, nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Hiniwalayan niya rin ako. Ayoko lang talaga makipagtalik sa kanya. Alam mo yon? Kaya may mga pagkakataon na minsan, physical din minsan. Kaya kailangan mo magpatingin sa doktor upang malaman kung bakit wala kang nararamdamang sarap. Minsan, Hindi ko kailangan alam ng kung hormone gusto mo ito. replacement. Minsan, ito ay psikolohikal. Ang tao ay nagkaroon ng mga trauma sa nakaraan. Minsan ay inabuso o nagkaroon ng karanasan na ang ama ay mapang-abuso sa ina. Ang lahat ng bagay ay dapat gawin ng may pagmamahal. Kung ikaw ay lalaki, isang babae, na ang asawa ay nakaranas ng masamang karanasan, maging mapagpasensya at mapagmahal. Humingi ng tulong sa Diyos at maghanap ng makakatulong, magpayo. Naalala ko tuloy yung kaso ng kaibigan ko sa simbahan. Sabi niya sa akin, di ba? Marami siyang hadlang doon, di ba? Nagkaroon siya ng depresyon nung nakarang taon. At naisip ko, grabe. Ang kailangan niya talaga ay mag-relax, alam mo yon. Sinabi ko, kuya, bilhan mo ng lingerie ang asawa mo. Tapos, alam mo ba? Matagal siyang di nakipag-usap sa akin. Dahil siguro hindi. Dahil minsan sa isip ng tao, ganun ang ideya. Ang sex ay marumi, alam mo yon? Kaya minsan, ganito, magbibigay ako ng halimbawa, di ba? Minsan ang asawa, iniisip niya na gusto niya talagang maging masaya kasama ang asawa niya sa aspetong ito. Pero kapag lumalapit ako sa kanya, magsasasabi siya ng kung ano, medyo mas sexy, di ba? Tapos sasabihin ng asawa, Diyos ko. Ano ba yan, di ba? Tayo May lang sasabihin naman. Sige, kapag kasama mo ang asawa mo, siya ang misis at mahal mo. Totoo yan. Mag-toast kayo ng asawa mo. Alam mo yon? Oh. Yakapin mo siya, sabihin mo ang isang bagay. Sabihin mo ng magandang bagay sa tainga niya, doon nagsisimula. Sa madaling salita, di ba? Walang arte. Asawa mo siya. Isang bagay na dalisay mula sa Diyos sa loob ng kasal, di ba? Kaya, huwag kang matakot magbigay ng sarili mo. Kasi yun naman ang layunin ng Diyos, di ba? Sana nasagot ko ang mga tanong ninyo ng may paggalang. Gaya ng sabi sa Biblia tungkol sa pag-ibig. Gusto nito ang kabutihan ng kapwa. Tama ba? At kaya, lagi mong panatilihin ang ganitong pag-iisip. Kailangan kong bigyang kasiyahan ang kapareha ko, di ba? Alamin mo kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya at sigurado akong magiging masaya kayo. Ang layunin ng Diyos para sa buhay mo, para sa inyong kasal, ay nakumpletuhin ninyo ang isa't isa, na magbigayan kayo ng kasiyahan sa isa't isa, huwag maghanap ng iba. Yan ang sisira sa buhay mo, ang iyong kasal. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Kung ang damo ng kapitbahay, di ba? Mas berde, diligan mo ang sayo, di ba? Simulan mong isipin kung paano mo mas mapapabuti ang pagtrato mo sa asawa mo, di ba? Sabi nga sa salita, magpakasaya ka sa asawa ng iyong kabataan. Amen. Alam mo ba? Tumatanda tayo. Hindi naman tayo laging maganda. Pero kapag nagmamahal tayo, hindi natin magnanais ng ibang tao. Mananatili tayong tapat sa tipan ng ating kabataan. At sa basbas ng Diyos, mangyayari ito. Magiging kamangga-mangga. Amen. Ginawa Sana nagustuhan nila ito. ginawa ko. Pakiusap, huwag po kaming batuhin. Tunay kaming mananampalataya, pero nagbabahagi lang kasi gusto ng mga tao malaman. Tama? Tama yan. Yakap sa lahat, hanggang sa next video.